Tinanong ng attorney si Bingo kung totoong nakita niya si Bettina sa bar na agad namang kinumpirma ng binata. Nang tanungin siya kung anong nangyari after ay naalala niya nang kausap niya si Caroline sa cellphone. Nang huling nabanggit niya ay yung word na after na nalobat ang cellphone ng dalaga na naiisip tuloy ni Bingo kung pupuntahan kaya ni Caroline ang mamang niya o may ipapagawa siya after ng meeting nila. Dahil hindi niya naintindihan ang sinabi ng attorney sa kanya ay medyo napasigaw kaya nagulat si Bingo na sinabi niyang hindi siya sigurado na agad siyang sinabihang hindi niya pwedeng sabihin sa korte ang salitang hindi sigurado na kailangan niyang mag-focus dahil kung ganun siya magre-response ay gigisahin siya ng prosecution. Humingi ng tawad ang binata sabay sinabi niyang magfo-focus na siya kaya inulit siyang tinanong ng abogado na nagpanggap silang nasa korte na sila para alam ni Bingo kung anong mga isasagot niya sa hearing ni Bettina. Habang sa unang araw ni Caroline sa bagong trabaho niya kung saan doon sila nagpapak ng mga binubuksan nilang missing parcel bago na ilagay sa mga boxes na naabutan niya ang mga tauhan ni Aling Cathy na nag-aagawan sa sapatos na nabuksan nila na nagawa pa nilang mag-jack and point na saktong pinuntahan sila ni Caroline na sinita niya sila sabay ipapakilala sana ni Kida ang mga pangalan ng katim niya pero giniit ni Caroline na alam na niya ang mga pangalan nila dahil chinek niya ang mga profiles nila at mga background nila sabay giniit ng dalaga na nagtataka lang siya kung anong pinagkakaguluhan nila na pinakita yung sapatos kaya sinabihan niya sila na part yun ng mga parcels. Giniit ni Kida na ang isang benefit ng mga empleyado doon ay kapag may nagustuhan silang item ay bibilihin nila sa discounted price na salary deduction ang ginagawa nila sabay kinuha yung sapatos at sinabing sa kanya na yun dahil kasya sa asawa niya na bilang outgoing team leader nila ay sa kanya muna yun sabay umalis na ito. Sinabihan naman ni Caroline sila Emo na kailangan na nilang bumalik sa trabaho nila at hindi niya pinalampas ang ginawa nila. Habang binili naman ni Wilson kay Bingo na 2 araw na lang ang aantayin nila at mag-uumpisa na ang hearing ni Bettina, sabay nagpasalamat siya sa binata na agad namang sinabi ni Bingo na masaya siyang makatulong sa iba. Habang sinundan naman ni Caroline si Kida, sabay pinapabalik niya yung rubber shoes na kinuha niya na agad niyang sinabi na napa-encode na niya na napa-sort na din niya kaya ready na para i-check out niya na agad umalma si Caroline sabay sinabi niyang hindi basta-basta kumukuha ng isang bagay sa department niya dahil hindi siya ang team leader nila. Nagpumilit pa si Kida na wala ng problema doon dahil napa-encode na niya pero sinumbat ng dalaga na may proseso sa department niya na hindi dapat may mabypass. Naginiit naman ni Kida na may nakasanayan na silang proseso doon na bakit niya binabago na sinaad naman ni Caroline na responsibilidad niya ang lahat ng items sa department niya na sinumbat pa ni Kida na wala na sa kamay ni Caroline ang item dahil napa-encode na niya na kung may problema siya ay pumunta na lang siya sa HR sabay iniwan na niya si Caroline kaya nainis ang dalaga. May bagong hamon na naman sa trabaho ni Caroline kung saan kailangan niyang baguhin ang mga nakasanayan sa department niya na proseso na siguradong madaming magagalit sa kanya. Habang walang kaalam-alam si Wilson na kilala nila Cindy at Gina, ang nanay ni Bingo na ito ang matagal na nilang tinatago na may koneksyon sa pagkamatay ni Divine. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advanced episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.